Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa ang araw na ito ay Kanyang inilaan sa atin upang tayo ay makapanambahan sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang maaari lamang manambahan sa Panginoon sa Espiritu ay yung mga ipinanganak sa Espiritu. At yun ang siyang isinasad sa banal na kasulatan. Sapagkat pag ang tao ay lumalapit sa Diyos at hindi siya pinanganak sa Espiritu, walang kabuluhan ang kanyang pananampalataya at maging sa kanyang pananambahan. Ngunit tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo nananalig na ang Panginoon ay sumasa atin at malaya tayong nakakapanambahan sa Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Sa umaga po ito, ang atin pong babasahin ay nasa Isaiah Kapitulo 40 at nais ko pong basahin ang talatang 1 hanggang talatang 17. Isaiah chapter 40, nagsisimula sa verse 1 hanggang verse 17. Ganito po ang siyang isinasad sa Isaiah, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Magsalita kayo sa puso sa Jerusalem at sabihin ninyo sa Kanya na ang Kanyang pakikipagdigma ay tapos na. Ang Kanyang kasamaan ay pinatawad sapagkat siya ay tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay matataas at bawat bundok at burol ay mabababa. Ang mga bako-bako ay matutuwid at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kalwalatian ng Panginoon ay mahayag at sama-samang makikita ng lahat ng laman sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Sinasabi ng isang tinig, ikaw ay dumaing. At sinabi ko, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo. At lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. At kapag ang hininga ng Panginoon ay humihip doon, tunay na ang mga tao ay damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Umakyat ka sa mataas na bundok, O Sion, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo ang iyong tinig na may kalakasan, O Jerusalem, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Huda, tingnan ang inyong Diyos. Narito ang Panginoon Diyos ay darating na may kapangyarihan at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Narito ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Kanyang pakakainin ang kanyang kawan na gaya ng pastol. Kanyang titipunin ang mga kordero ng kanyang bibig, sa kanyang bibig, or bisig rather, at dadalhin niya sa kanyang kandungan. At maingat na papatnubayan, iyon may mga anak. Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay
at sumukat sa langit sa pamagitan ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga timbangan at ang mga burol sa timbangan. Sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon o bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya? Kanino siya humingi ng payo upang maliwanagan at nagturo sa kanya sa landas ng katarungan o nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa? Masdan mo, ang mga bansa ay parang isang patak na tubig sa timba. Itinuturing na parang alabok sa timbangan. Masdan mo kanyang itinataas ang mga pulo na parang pinong alabok. Ang Lebanon ay hindi sapat upang maging panggatong, ni ang mga hayop niyon ay sapat sa nahandog na sinusunog. Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya. Kanyang itinuturing ang mga ito na mas kulang pa sa wala at walang laman. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Sa umaga po ito, ang magiging paksa po natin ng mensahe ay yung pong nasa talatang 1 dito po sa Isaiah 41 na sinasabi, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng Panginoon. Tunay na napakahalaga na mapag-aralan natin na ang Diyos sa kanyang pagkupkop sa atin bilang mga anak ay kinakailangan na tayo ay lumalago. Hindi lamang lumalago, kundi hindi na tayo ay inaaliw sapagkat ninanais ng Panginoon na ang mga mananampalataya ay hindi nag-iisa, kundi sila ay merong kasama. Katunayan, ito ang siyang sinabi ng Panginoon sa mga alagad na kinakailangan at nararapat na siya ay umalis sapagkat kung hindi siya aalis sa lupa, ang mang-aaliw, ang tagapag-aliw ay hindi darating. So ang mga mananampalataya ay mag-iisa kung ang Panginoon ay aakyat sa langit. Ngunit naipangako ng Panginoon na ang kanyang espiritu, ang banal na espiritu, ay kanyang isusugo at sa mga mananampalataya, siya ay tatahan sa puso ng mga mananampalataya. Pag sinabi nating mananampalataya, ito yung mga hinirang. Ito yung mga pinili bago pa itatag ang sanlibutan. Ito yung mga kinahabagan ng Diyos. Ito yung inibig ng Diyos. Sapagkat sinabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang kanyang buktong na anak. At dahil sa pag-ibig at kahabagan ng Diyos, hindi ninanais ng Panginoon ang bawat mananampalataya ay nag-iisa. Kinakailangan ay merong umaaliw, may nagtuturo, may gumagabay. At ito ang siyang ninanais ng Panginoon na babatid natin sa buhay na isang mananampalataya na siya'y inaaliw. Ganyan din ang mga kapatiran ay maging kaaliwan na mga kapwa mananampalataya. Hindi yung
Pag nakita natin na isang kapatiran ay hindi natin binibigyan ng halaga, kundi naggagalak tayo sapagkat sila man ay nakaranas ng saganang biyaya na nagmumula sa Panginoon. Pag sinabi nating biyaya, ito ay kaligtasan. Ito ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung mga ipinanganak sa Espiritu. Ito yung mga binigyan ng halaga ng Panginoon na mga kinupko. At dahilan doon ay kailangan nating bigyan ng halaga ang mga kapatiran. Dito sa ating pinag-aaralan ay dito nakatuon kung paano sa kasaysayan ay kinakailangan aliwin ang mga mananampalataya. Sapagkat dito sa Kapitulo 40 ng Isaiah ay tinutukoy dito yung sinabi ng Panginoon, inyong aliwin. Inyong aliwin ang aking bayan. Bakit? Bakit kinakailangan na aliwin ang kanyang bayan? Sapagkat dito tinutukoy na dahilan sa kasalanan. At ito ay may kinalaman din sa sinabi ng Panginoon kay Jeremias na dahilan sa kasalanan ay kanyang gagamitin ang bansang Babylon upang sila ay dalhin bihag doon sa Babylon at manatili doon ng 70 years. Yung salitang 70 years ay ibig sabihin ay symbolic. Ibig sabihin ay ganung kahalaga para sa Panginoon upang turuan ang kanyang bayan sa matuwid na pamamaraan. O kaya nga't dito ay nasabi na dahilan sa ang mga sundalo ng Babylon ay darating. Ang Jerusalem ay dadanas ng kahirapan. Sapagkat sa panahong ito ay may kapayapaan ang Jerusalem. Naindoon ang kalwalatian ng Panginoon, naindoon ang patnubay ng Panginoon, naindoon ang pagmamahal ng Panginoon. Ngunit sa kabila noon ay umiiral ang kasamaan. At lalong lumalaganap ang kasamaan dahil sa maling katuruan. Naroon ang mga tao na gumagawa ng kasamaan. Halimbawa, yung mga bulaang propeta. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung ating lilinawin, ang bansang Israel ay magiging alipin at dadalhin sila sa Babylonia sa pamagitan ng paghahari ni King Nabucodonosor. At ang Jerusalem ay mawawasak. Ngunit mayroong mga propeta, masasamang propeta, mga bulaang propeta, na sabi nila, hindi, 2 taon lamang at pagkatapos muling ibabalik ng Panginoon ang kagandahan sa Jerusalem at yung mga Israelitas ay babalik at magkakaroon ng kapayapaan at kagandahan sa Jerusalem. Hindi lamang ang mga masasamang propeta at mga guro ang nagsasabi noon. Kundi kahit na yung mga mapanghula, yung mga manghuhula,
Inuhulaan nila kung anong mga bagay para sa kanilang sarili. Ang mga bagay na sabi na para sa Diyos. At ganyan din ang mga dito ay tinutukoy yung mga false prophets, mga diviners, mga dreamers, mga enchanters na magdadala ng kasamaan doon sa Jerusalem at magsasabi ng mga bagay na hindi naman sila isinugo ng Diyos para sabihin ang mensahe na nagmumula sa Diyos. O kaya nga dumating ang tinatawag na judgment. Kaya nga, ano ang nakita ni Isaiah? Ang nakita ni Isaiah ay dito tinutukoy sa Isaiah chapter 13, verse 9. Sabi dito, tingnan ninyo, ang araw ng Panginoon ay dumarating. Mabaksik na may puot at mabangis na galit upang gawing wasak ang lupa at upang likulin mula roon ang mga makasalanang iyon sapagkat ang mga bituin ng langit at ng mga buntala nito ay hindi magbibigay ng kanilang liwanag at ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi ibibigay ng buwan ang kanyang liwanag. At sa talatang 11 ay sinasabi, aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang masasama dahil sa kanilang kabuktutan at aking pagpapatigilin ang kahambugan ng mga palalo at aking ibababa ang kapaluluan ng malulupit. Yan ang sinasabi ni Isaiah sa mga mamamayan doon sa Jerusalem. At ito ay Isaiah chapter 13, verse 9, verse 10, at verse 11. Ito ay sinisigundahan ni Jeremias. So alam natin at kilala natin kung sino si Jeremias na tinawag ng Diyos. At sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka pa ipinapanganak, kilala na kita at ibinukod kita. Walang iniwan sa bawat mananampalataya. Hindi pa tayo ipinapanganak, pero kilala na tayo ng Panginoon. Sa walang hanggan. Alam niya ang ating kahinaan, alam niya ang ating mga kalikuan, kasalanan. Ngunit sa kabila noon, tayo ay tinawag ng Panginoon. At yun ang sinabi kay Jeremias. Hindi ka pa ipinapanganak, kilala na kita. At tinawag si Propeta Jeremias na siya ay isusugo ng Panginoon sa bansang Israel. O kaya nga sinabi ni Jeremias na ang mga bagay ng mga ginagawa ng mga false prophets, diviners, dreamers, enchanters ay magdala ng masasamang balita at manghula na hindi naman nagmumula sa Diyos. Kuminsan, titingnan natin, ganito rin yung pananaw ni Pablo. Kung ating makikita sa Filipos, na may mga tao na nangangaral na salita ng Panginoon na hindi naman sila tinawag para mangaral ng salita ng Panginoon at ang kanilang pangaral ay mali. Merong mga ganyan denomination, bigla na lang nasasabing sila'y magpapastor, hindi naman sila tinawag. At mali ang kanilang mga natutunan na mga katuruan. So yun ang mga false pastors at may mga false teachers na naghahayag na salita ng Panginoon pero hindi naman sila tinawag. Kaya mga kasinungalingan ang kanilang mga
sinasabi. At dahilan doon na ang bayan ay naniniwala sa kasinungalingan at sa mga bagay na hindi katotohanan, ang sabi ng Panginoon kay Jeremias, Kapitulo 25, talatang 31, ang ingay ay aabot hanggang sa mga dulo ng lupa, sapagkat ang Panginoon ay may usapin laban sa mga bansa. Siya ay pumapasok sa paghatol kasama ng lahat ng laman tungkol sa masasama. Sila'y ibibigay niya sa tapat, sabi ng Panginoon. So ito ang magiging kaparusahan sa mga maling propeta, sa mga false prophets, sa mga diviners, sa mga dreamers and enchanters, na dahilan sa nagdala sila ng masasamang balita na siyang pinaniwalaan ng mga tao. Ang gagawin ng Panginoon ay magdadala siya ng usapin laban sa mga bansang iyon. At ibibigay sila sa tabak, sabi ng Panginoon. At sabi sa Jeremiah, Kapitulo 27, talatang 13, bakit kayo mamamatay, ikaw at ang iyong bayan sa pamagitan ng tabak, at tagutom at salo, gaya na sinabi ng Panginoon tungkol sa bansang hindi maglilingkod sa hari ng Babylonia. Ibig sabihin, dito ay tinukoy na ng Panginoon na dahilan sa ang bansang Israel ay hindi nananalig sa mga salita ng Panginoon, dadating ang tinatawag na paghuhukom. At sila'y dadalhin bihag doon sa Babylon na sinasabi ng Panginoon. Na ang dahilan ay sapagkat nais ibukod ng Panginoon ang kanyang sariling bayan para sa paghuhukom. At sinabi ng Panginoon na ang bayang ito ay mananatili sa Babylon for 70 years. At pagkatapos ay ibabalik ng Panginoon ang bansang Israel sa Jerusalem. Sa kabila noon, meron talagang mga tao na hindi naniniwala. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, kinakailangan maging matatag tayo sa katuruan ng Panginoon. Sapagkat sa pamagitan ng pagiging matatag sa Panginoon, sa kanyang mga katuruan, malalaman natin kung alin ang mga maling katuruan. Yung pangaral ng Ebanghelyo, yung pakikinig sa mga ibang gospel music na mali. Kasi pag hindi tayo naging matatag, yan ang dahilan kung bakit tayo ay narito sa church upang turuan tayo ng Panginoon na maging matatag. At yung Heidelberg Catechism, isa sa 3 forms of unity, kailangan natututunan natin ito. Biro nyo, kailan pa tayo naging reform? Simula pa ng 2002. 2003 ay nagsimula na tayo ng pagtuturo ng reform. At itinuturo natin ang 3 forms of unity, Heidelberg Catechism, naging Bible study natin ang Heidelberg Catechism at ang Canon of Dort, ang mga bagay nito ay napakahalaga. At kung natutunan natin ang mga bagay nito, ngayon pa man ay kinakailangan tayo ay matured
bilang mga mananampalataya upang makita natin ang mga bagay na tunay na salita at katotohanan na itinuturo ng Panginoon, sapagkat yung mga hindi naniniwala sa mga bagay na ito, ano ang darating sa kanila? Tabak. Ibig sabihin, mamamatay sila sa giyera. Mamamatay sila kung may giyera, mayroong tagutom. At kung mayroong tagutom, mayroong karamdaman. Na ito ang sinasabi ng Panginoon kay Jeremias, Kapitulo 27, talatang 13. At yan ang apat na vision, pangitain ni Juan sa Revelation. Nakita niya ang isang kabayong pula kasama ang nakaupo. Nakita niya ang apat na yun na mayroong mahalagang tungkulin sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya nga, sa kabila noon, mayroong pa rin hindi naniniwala. Bakit? Sapagkat hindi sila naniniwala na Diyos ay eternal o walang hanggan, na siya'y makapangyarihan, na siya'y kamahalan, na siya ang lumikha ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay na naroon. Nang paglikha ng Diyos sa langit at sa lupa ay ayon sa kanyang minagaling na kalooban, ayon sa kanyang ninanais, ayon sa kanyang kagandahan ng biyaya at ayon sa kanyang layunin. At ang mga bagay nito ay kanyang inaalalayan. Ang langit ay kanyang inaalalayan. Ang lupa ay kanyang inaalalayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya nga nasabi ni Isaiah dito sa ating binasa, dahilan dito, ang tao ay damo. Bakit ang tao ay damo? Sapagkat sabi dito sa talatang 6, inyong buksan ang inyong banal na kasulatan, sabi dito, sinasabi ng isang tinig, ikaw ay dumaing. At sinabi ko, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo. Lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Kapag ang hininga ng Panginoon ay humihip doon, tunay na ang mga tao ay damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, at inyong pansinin yung sinasabi sa talatang 8, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. O kaya nga, ang mga mananampalataya ay tunay na pinagpala. Kaya nga yan ang sinasabi dito sa Isaiah 40, talatang 6, 7, 8 na sinasabi, tunay na ang buhay natin, mga minamahal, ay napakaiksi. Kasi ang damo, pag umulan, makita nyo, yung tuyong lupa, biglang sisibol ang damo. Pagkatapos, muling didiligin ng Panginoon, lalago. At muling dinidilig ng Panginoon, mamumulaklak. At pagkatapos na mamulaklak nito, sabi ng Panginoon, malalanta. Sapagkat dadating ang pagtuyot at mamamatay ang lahat ng damo. Agayon ang kalagayan ng tao na tayo bilang mga mananampalataya ay hindi tayo kinakailangan na nagugulat sa katuruan ng Panginoon. Nang buhay natin ay, sabi ng Panginoon, ay hanggang 70 years old. At kung medyo malakas pa tayo pagdating ng 70 years old,
dadagdagan ito ng Panginoon ng another 10 years old. So magiging 80. At pagdating ng 80 at malakas ang iyong pangatawan, muling dadagdagan ng Panginoon ng another 10 at magiging 90. At kung sakaling malakas pa ang ating katawan pagdating ng 90, magdadagdag muli ang Panginoon ng another year. At yun ang pangasiwa ng Panginoon sa atin. Kaya pinahambing ang salita ng Panginoon, ang buhay ng tao ay katulad ng damo na tumutubo, yumayabo, namumulaklak, nalalanta, at namamatay. O kaya nga, sabi ng Panginoon ay tunay na siya ang namamahala. Sabi sa Hebreo, Kapitulo 1, talatang 3, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi dito, siya, ang Panginoong Jesucristo, siya ang kaningningan ng kalwalhatian ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, siya ang ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan at para sa ating kaningningan. Sapagkat tayo ay nasa kadiliman. At mula sa kadiliman, tayo ay hinugot ng Panginoon mula sa pusod ng kadiliman at inilipat sa kanyang kaningningan o sa kanyang kaliwanagan. Kaya sabi dito sa Hebreo, Kapitulo 1, talatang 3, siya ang kaningningan ng kalwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Kanyang inaalalayan ng lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan at siyang umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. So dito, ipinagpapahayag sa atin ng Panginoon na ang Diyos ay may malakas na kamay. God's strong hand. Matatag ang kamay ng Panginoon. Sapagkat dito sa binasa natin ay siya ang umaalalay sa lahat ng mga bagay na kanyang nilikha sa pamagitan ng kanyang salita. Biro nyo ang langit, kanyang inaalalayan. Ang lupa ay kanyang inaalalayan. At para mabatid natin bilang mga mananampalataya, ang Diyos ay gumagawa. Siya ang nagpapaulan, siya ang nagbibigay ng init sa pamagitan ng araw para tayo'y palaging nabubuhay. Kung minsan, nakakatuwa kung iisipin natin, tayo ay mula sa labok, ginawa ng Diyos, dinalang tayo ng Diyos. Pero ang ibinigay na magiging lakas natin sa ating katawan ay mga bunga ng alabok. So yung mga halaman, mga prutas, yung mga hayop ay ibinigay sa atin para ito ang maging pagkain natin at mabuhay ayon sa itinakda ng Diyos sa ating pamumuhay. So, kaya nga, sa buhay ng isang mananampalataya, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang banal na Espiritu. Pag sinabing ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu, kasi sabi ng Panginoon, ako'y aalis. Sinabi niya, pag hindi ako umalis, ang mga aliw ay hindi darating. Pero kung siya'y dumating, siya'y sa inyo magpakailanman. Siya ang magiging gabay, siya ang katotohanan at magtuturo ng katotohanan sa ating puso.
Siya ang mag-aaliw sa atin. At tayo may mga suliranin. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng kalakasan sa atin upang ma-solve natin ang mga problema. Gagabayan tayo ng Panginoon. O kaya nga dito, sinabi ng Panginoon sa John chapter 16 verse 13, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. So ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa atin. Ipinagkaloob sapagkat tayo ang kanyang ang anak, tayo ang mga anak ng Diyos, na tayo ang mga kinukop ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At bawat mananampalataya ay tinatahanan ng banal na Espiritu. At pag naroon ng banal na Espiritu, hindi nangangulugan na wala roon ng ama, wala roon ng anak. Hindi. Naroon ang Diyos sa puso natin. Ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu na nanahan sa ating puso. Ganon ang patnubay at gabay sa atin. At ang sabi dito, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. At ang tawag ng Panginoon sa Espiritu ni Kristo ay ang mga aliw, sapagkat siya ay tumatahan at tatahan sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi lahat ng tao ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Ang tinatahanan lamang ng banal na Espiritu ay yung mga nilinis, binanal sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung sila ay mga nilinis, ang kanilang mga pangungusap ay may kabanalan. Wala na yung kasinungalingan at hindi na sila magsisinungaling kailanman. Ang katotohanan ang siyang mananatili at naroroon sa kanilang puso. Sapagkat pag sila'y nagsalita ng kasinungalingan, napipighati, nalulungkot ang banal na Espiritu sa buhay na isang mananampalataya. At ang tugon doon, kinakailangan tayo'y magsisi at doon ay tunay na pagsisihan natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Dito ay tinutukoy, mga minamahal, na ang Panginoon ang siyang umaalalay sa lahat ng mga bagay, lalo-lalo na sa ating puso, tayo bilang mga mananampalataya. Lagi niya tayong inaalalayan. Dumadating na meron tayong mga suliranin, dumadating na meron tayong pagsubok, dumadating na meron tayong pag-uusig na kinakaharap. At kuminsan ay nilalait tayo, kuminsan ay minamata-mata tayo ng tao. Ngunit ang banal na Espiritu ang siyang gumagabay at magtuturo sa atin ng nararapat upang mamuhay na karapat-dapat sa kanyang harapan. Tunay na sinabi ni Pablo kay Tito, ang sabi dito, o unang Timoteo, tingnan po natin. Unang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 15.
Ang sabi po dito, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ito yung sinasabi ni Pablo na siya ay na hindi karapat-dapat sapagkat pinag-usig niya ang iglesia. Pero dito ay nililinaw ni Pablo na tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos si Kristo na pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At sabi sa talatang 16, ngunit dahil dito, nakatanggap ko ng habag upang sa akin na pangunahin ay may pahayag sa Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitis bilang halimbawa sa mga sumasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. At sabi sa talatang 17, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kalwalatian ay magpakailanman. Amen. Ito ang sinabi ni Pablo dito sa kapitulo, unang sulat ni Pablo kay Timoteo, talatang 15 hanggang talatang 17. Kaya nga't ang Panginoong Jesucristo ay nakaupo doon sa langit, sa kanan ng Diyos, sapagkat siya ang gumagawa at namamahala sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, sapagkat sinabi ng Panginoon sa mga alagad, ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan ay ibinigay sa kanya ng Ama. O kaya nga siya ang namamahala sa lahat ng mga nilikha. Sa langit, naroon siya. Siya ang namamahala. Sa lupa, siya ay narito. Sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, siya ang namamahala. Kaya nga, walang maitatagong anuman sa Panginoon. Kahit na ito ay ginawa sa lihim at kahit na ito ay ginawa sa kadiliman, nakikita ng Panginoon. Lahat ng masasama ay parurusahan ng Panginoon. Sapagkat meron siyang kaalaman, meron siyang karunungan. Nakikita niya kahit na nasa gitna ng kadiliman, kahit na walang liwanag, kitang-kita ng Panginoon ang kasamaan. Ngunit ang Panginoon ang siyang gagawa ng paghukom. At yun ang siyang sinasabi sa lumang tipan na dadating ang paghukom. Ngunit ang mga mananampalataya ay kinakailangang aliwin. So tayo nagagalak sapagkat mayroong mga aliw na pinagkaloob sa atin ang banal na Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. At siya ang sasaatin. O minsan, nakalimutan natin yung mga sinabi sa Revelation chapter 14, verse 1, na sabi dito, ang kordero ng Diyos. At ang sabi dito, pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama niya ang 164,000 may pangalan niya. So ang tinutukoy dito ay bilang, pero hindi literal na ibig sabihin ni 144,000 lang ang mga mananampalataya, kundi ito'y sumasaklaw sa isang symbolic na numero na ibig sabihin ay kompletong mga mananampalataya na pinili niya, hinirang niya sa walang hanggan, ibinukod niya at kinupkop niya sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na siyang kinahabagan niya at inibig at ang pag-ibig niya ay walang hanggan. At ito ang siyang
na bawat mananampalataya ay kasama niya at ang pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang noo. Hindi literal na nakasulat sa kanilang noo, kundi sa kanilang kaisipan. Naroroon ang pangalan ng ama. Sa kanilang puso, nakatitik ang pangalan ng Panginoon. O kaya nga dito ay tinutukoy na talatang 2, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng nagasgas ng maraming tubig at gaya ng ugong na malakas na kulog. Ang tinig na aking narinig ay gaya ng mga manunugtog na tumutulog o tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sabi sa verse 3, at sila'y nag-aawitan, ang mga mananampalataya, pag tinipon na ng Panginoon, at dumating tayo doon sa wakas dito sa sanlibutan, sapagkat ang sanlibutan ay magwawakas at ang Panginoon ay darating at titipunin niya lahat ng mga mananampalataya. Hindi lahat ng tao ay mapapasama sa Kanya, kundi magkakaroon ng hiwalay. Kasi sa Isaiah, makikita natin, ang inaaliw dito ay ang mga mananampalataya. Ngunit yung matitigas ang puso at ayaw manalig sa Panginoon, sila'y mamamatay sa taba, mamamatay sila sa gutom, at sila'y magkakaroon ng karamdaman, at sila'y mamamatay. Hindi bibigyan ng halaga ang mga bagay na yun. Ngunit, sa pagtitipon ng Panginoon sa mga mananampalataya, alam niyo ang sabi sa verse 3, sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. Walang sino mang natuto ng awit na iyo kundi ang 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. So ang mga mananampalataya ay tinubos sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Muling ipinaalala dito ni Juan sa mga mananampalataya na kayo ay mga tinubos sa pamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo. O kaya mula sa puso, sila ay aawit ng isang bagong awit. At kuminsan makikita natin sa ibang kapitulo, ang kanilang aawitin ay ang awit ni Moises at ang awit ng Kordero ng Diyos, ang Panginoon sa Kristo. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ang nagbigay ng awit kay Moises nung sila ay makatawid ng dagat na pula at iniligtas ng Panginoon ang Israelitas, umawit sila. At yung awiting yun ay pinagkaloob ng Panginoong sa Kristo. At yun ang magiging awitin ng mga mananampalataya. Naroon ang pagpaparangal, ang pagsamba sa Panginoon Diyos. At sabi nga dito ni Pablo sa Hebreo, ang mga mananampalataya ay kinakailangan makita nila na mayroong isang lungsod. Sabi sa mga awit, ang lungsod na yun ay Sion. Sion. Na ito ang lungsod ng Diyos. Ito ang bundok ng Diyos. At sabi sa Hebreo, kapitulo 12, talatang 22, sabi dito, subalit kayo'y lumapit sa bundok ng Sion at sa lungsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem, at sa mga di mabilang na mga anghel, at sa isang masayang pagtitipon, at sa kapulungan ng mga panganay na nakatala sa langit. Ibig sabihin ng mga mananampalataya, ang kanilang mga pangalan ay nakalista. At nakalista sa aklat ng buhay. Nakatala sa langit.
at sa Diyos na hukom ng lahat at ang lahat ng mga espiritu ng mga matuwid na pinasakdal at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong iniwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. So, bawat mananampalataya ay nawisikan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga, yung sinabi ni Isaiah, na sinabi ng Panginoon, sila'y kinakailangan palakasin. It's a call of God to renew. Ang sabi dito, sa talatang 41 ng Isaiah, tahimik kayong makinig sa akin. Isaiah chapter 41 verse 1, O mga lupain sa baybayin, hayaang magpanibagong lakas ang mga bayan. Hayaan lumapit sila at hayaang magsalita sila. Tayo'y sama-samang lumapit para sa kahatulan. Dito tinutukoy yung salitang hayaang magpanibagong lakas ang bayan. Ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya. Kasi, ang sabi dito sa naunang mga talata at babasahin ko sa talatang 29 ng Kapitulo 40, Isaiah chapter 40 verse 29, sabi dito, siya'y magbibigay ng lakas sa mahihina. So, sino ang mahihina? Ang mga mananampalataya. Kapag hindi tayo, wala tayong kakayahan na labanan ng kasamaan, mahihina tayo. Pero ang Panginoon, ang siyang makapangyarihan na ipagtatanggol niya tayo. Yan ang lagi sinasabi ni David sa Panginoon. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang aming kalasan, ipagtatanggol mo kami. At sabi dito sa talatang 29, siya'y magbibigay ng lakas sa mahina at ang kanyang walang kapangyarihan ay dinaragdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit, tingnan po ang salitang ngunit, silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ito ang ninanais ng Panginoon sa atin. Sapagkat araw-araw nakakaharap tayo sa mga problema. Ngunit alam natin na tayo'y pinalalakas sapagkat ang Banal na Espiritu ay pinagkaloob sa atin. Ito ang layunin na kinakailangan tayo'y laging nababago. Sabi ni Pablo, araw-araw ako ay nababago. I am changing, sabi ni Pablo, from day to day. Nababago araw-araw. Sabihin, lumalakas, tumitibay ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Siguro sa pagwawakas, nais kong banggitin, yung nasa Mateo, Kapitulo 14, talatang 22 hanggang talatang 33. Naalala nyo na ang Panginoon ay nagpakain sa marami at pagkatapos ay na kanyang mapakain ang tinapay, pinauwi niya ang mga tao. At sinabi niya sa mga alagad, kayo rin ay sumakay sa daong. At kayo'y pumunta sa kabilang ibayo. At ang ginawa ng Panginoon matapos na sabihan niya mga tao na
kayo'y nagsiuwi na at ang mga alagad ay pinasakay niya sa daong, ang ginawa niya, siya ay nagpunta sa isang bundok. Doon siya ay nanalangin. Sabagat dapat hapon na yun, nanalangin siya. At ang mga alagad ng bandang 3:00 ng daling araw, bigla na lamang nagulantang sa lakas ng unos at lakas ng hangin na doon ay gumigewang-gewang na ang kanilang sinasakyan. At sa kanilang takot, lalo pang nadagdagan sapagkat nakita niya ang isang tao na lumalakad sa ibabaw ng tubig. At sila'y natakot sapagkat alam nila na walang tao na makakalakad sa ibabaw ng tubig. So naniniwala sila sa multo. Multo! Ngunit, ang Panginoon, sa ganung kalagayan na gegewang-gewang na ang kanilang sinasakyan sa gitna ng dagat, tiyak na mamamatay sila. Yung kanilang pananalig at pananampalataya, gumigewang-gewang din. Tayo bilang mga mananampalataya, pag meron tayong kinakaharap na problema, mga pagsubok, minsan gumigewang-gewang ang ating pananampalataya. Pagkatapos maramdaman natin na hindi lamang mga problema, minsan dumadating din yung karamdaman sa atin. Minsan gumigewang-gewang din ang ating pananampalataya. Minsan sabi natin, Lord, talaga ba, agagalingin mo ako? Minsan gumigewang, nananalangin tayo. Amen, Lord, pagagalingin mo ako. Minsan gumigewang-gewang. At minsan sa trabaho, pag hindi mabili yung ating mga produkto, gumigewang-gewang din ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kung minsan sa pagtatrabaho, gumigewang-gewang din pag yung malapit na tayong mag-retire. At kung minsan, pag ikaw ay nasa retirement age na, gumigewang-gewang din ang ating pananampalataya. Ganyan ang kalagayan. Pero ang Panginoon, matapat. Sapagkat nagpahayag siya sa mga alagad. At sinabi niya, huwag kayong matakot. Ako ito. Itong si Pedro, laging pumapasok sa eksena. Hindi ba na ang Panginoon sa Kristo ay hulihin, pumasok siya sa eksena. Kinuha niya ang tabak ng isang sundalo at tinagpas yung taenga. Lagi siyang naando sa eksena. Tinagpas niya yung taenga ng sundalo. So, ang ginawa ng Panginoon, pinulot niya yung taenga at binalik muli yung taenga. Umaling. At kuminsan ay sabi ng Panginoon, ako ay huhulihin at lahat kayo ay mawawala. Walang magmamalasakit. Pasok na naman si Pedro at sabi niya, hindi, Panginoon, dadaan sila sa aking bangkay. Pagtatanggol kita. Ganon ang sitwasyon. Pero dito, ang nalaman niya na ang Panginoon ay naroon at lumalakad, lumakas ang kanyang kalooban. Sabi niya, kung ikaw nga, Panginoon, hayaan mo ko makalapit sa iyo. Sabi ng Panginoon, sige, lumpunta ka rito. Lumakad. Pero sabi noong hangin, tingnan ko nga kung gaano katapang ito. Pinitik yung taenga niya, lumamig. At sabi noong patak ng tubig sa kanyang taenga, kasi nagaling po yun, unti-unti siyang lumubog. Nagkawendang-wendang na naman. Pero ang kabutihan nito ay ang Panginoon. Nilapitan siya ng Panginoon at kinuha ang kanyang kamay at siya'y sinakay muli sa loob.
Tunay na ang Panginoon ay makapangyarihan sa ating buhay. Kahit na tayo'y nagkakawindang-windang sa ating pananampalataya, hindi tayo tutulutan ng Panginoon na mawalay sa Kanya. Hindi niya tutulutan na tayo ay mahiwalay sa Kanya. Hindi niya tutulutan na tayo ay mapahama. Hindi niya tutulutan na tayo ay malayo sa Kanyang pagmamahal. Ang Kanyang kamay ay laging nakaunat upang tayo ay tulungan. Ito ang kaaliwan na tinutukoy ng Panginoon na kung sakaling tayo ay nasa suliranin, huwag nating kalilimutan ang kaaliwan at ang kakayahan ng kamay ng Panginoon ay hindi maiksi upang tayo'y tulungan sa ating mga pangangailangan. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos, sa iyong mga salita. Tunay na ikaw ang aming kaaliwan sa pamagitan ng Banal na Espiritu. At patuloy mo kaming turuan sa araw-araw upang maging matatag at patuloy na magtiwala sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.